Si Sando ay nakaupo sa sanga ng matandang mangga, matay nakatingin sa lumang baryo sa ibaba. 3 dekada na ang kanyang edad, ngulit tila batang palaging nangangarap. Ang mga tao sa baryo, abala sa kani-kanulang gawain. May nag-aayos ng bahay, may nagluluto sa kusina, may mga bata na naglalaro sa gilid ng daan. Ngunit si Sando, mag-isa, nakatayo sa pagitan ng pangarap at katotohanan. Sa puso niya, may maliit na tindahan na nais itayo. May canvas at pintura na naghihintay na magamit. May mga lugar na gustong marating kahit isang beses sa buhay. Ngunit sa bawat umaga, palaging bulong niya sa sarili. Bukas ko na lang gagawin. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa mukha niya. At ang mga dahon ng mangga ay marahang sumasayaw. Para bang pinapaalala ng bawat simoy ng hangin na ang mundo ay tuloy lang, kahit siya ay nagtataka kung kailan magsisimula ang kanyang bukas. Bumaba siya mula sa puno, dahan-dahan, halos hindi marinig ang mga hakbang. Ang mata niya ay sumusubaybay sa bawat detalye. Mga lumang bahay, palikpik na bubong, at mga taong nagmamadali sa kani-kanilang gawain. Nais niyang makatulong, kahit sa simpleng paraan. Kung may ipinapagawa ang kapitbahay, pagbubungkal ng lupa, pagdadala ng kahoy o pag-aayos ng bakuran, siya'y laging handa. Kadalasan, ang kapalit ay simpleng pagkain lang, isang ngiti o kahit pasensya. Habang naglalakad, naramdaman niya ang simoy ng hangin sa mukha, ang halimuyak ng bagong gatas mula sa baka, at ang malambot na lupa sa ilalim ng paa. Maliit na bagay, ngunit parang paalala na patuloy ang buhay. Ngunit sa dibdib niya, may kakaibang kirot. Hindi dahil sa gutom o pagod, kundi sa bigat ng panahon na tila rumilipas na walang pagbabago. Habang tumatawid sa gilid ng baryo, napansin niya ang isang matanda, nakaupo sa lilim ng malaking puno. Ang matanday tila nagmamasid, at sa simpleng kilos, inabot sa kanya ang isang maliit na tinapay. Sandoy natigilan. Hindi siya nagtanong, hindi rin humingi. Hinawakan niyang tinapay, at sa unang kagat, para bang bumalik ang init ng kabataan niya. Ang alaala ng mga magulang na hindi na niya nakikita. Ang aroma ng tinapay, tila nagdala sa kanya sa mga nakaraang umaga ng saya at init ng tahanan. Alam mo bata, hindi lang ikaw ang may pangarap. May panahon para sa lahat. Basta magsimula ka lang ngayon. Ngumiti si Sando. Parang may munting liwanag na sumilay sa kanyang puso. Hindi siya nagmadali. Ngunit ramdam niya sa panahong iyon na ang bukas hindi palaging dapat hintayin. Minsan, sapat na ang isang maliit na hakbang. Isang simpleng simula. Sa ilalim ng mangga, habang nagliliwanag ang unang sinag ng araw sa mga dahon, naramdaman ni Sando ang kakaibang tapang na dumarating sa kanyang dibdib. Pagsapit ng gabi, umupo si Sando sa harap ng lumang bahay niya. Puno ng damdamin ng puso niya. Takot, panghihinayang, ngunit may sigla. Hinawakan niya ang lumang canvas at pintura. Matagal na niyang pinananabik gamitin ito. Habang iginihit niya ang kulay sa papel, ramdam niya ang tinig ng matanda. Basta magsimula ka lang. Bukas ay magsisimula sa ngayon. Sa bawat haplos ng brush, tila nabubuo ang mga pangarap na matagal nang nakatago. Hindi kailangan ng perpektong oras o kumpletong lakas. Ang mahalaga, tumayo, magsimula, at hayaan ng bawat hakbang na magdala sa kanya sa kanyang pangarap. Sa simpleng simula, naramdaman niya ang bagong liwanag. Ang bukas ay palaging may pagkakataon. Sa bawat pagpipinta at bawat maliit na hakbang, ang pangarap ni Sandro ay unti-unting nagiging totoo. Para sa kauna-unahang pagkakataon,
Ramdam niya na hindi na siya nag-iisa. Hindi kailangan ng perpektong oras. Ang mahalaga, magsimula ka. Kahit ngayon, kahit maliit. Dahil sa bawat hakbang, unti-unti mong makakamtan ang pangarap mo.